Good morning mga kapatid and welcome sa ating Sunday service dito sa Kanlungan Youth Mission Church sa Pagirian, Florida Blanca, and welcome din sa ating mga taga-subaybay dyan sa online YouTube page at website ng Kanlungan Youth Mission Church. So ngayong araw ay nais kong basahin natin ang aklat ng Romans chapter 10 verse 15. And kung meron kayong Biblia, samahan niyo akong tumayo. Magsitayo kayong lahat na nandyan sa simbahan upang basahin ang salita ng Panginoon. So sa Romans chapter 10, verse 15 sa King James Version, ito ang sabi, "And how shall they preach, except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things." Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli salamat po Panginoon sa oras na ito. And nawa Panginoon ay tulungan mo kaming maunawaan ang iyong mga salita sa gabay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay ng kapangyarihan at kalinawan sa mga bawat nagpapahayag ng iyong salita at maging sa mga nakikinig nito. Nawa, Panginoon, ay mapapurihan ka, maitaas ka, madakila ka sa gawain ito. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name. Amen. Sabi dito mga kapatid, how beautiful, di ba, are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Gaano kaya kaganda yung kanilang mga paa? Di ba? Kumaga physical description, ano kaya ang itsura ng kanilang mga paa? Sa dami ng mga pagsubok at sitwasyon na dumadating ngayon dito sa ating bansa, diyan sa Pilipinas, no? Maging sa pamahalaan, mag-umpisa sa pamahalaan, mag-umpisa sa mga kaguluhan na nangyayari sa bawat krimen na nangyayari sa bawat sulok ng bansa. At maging lalo na sa mga disaster na hindi expect ng mga tao. Mga lindol at malalakas na bagyo at maging pagsabog ng mga bulkan na hindi maipaliwanag na itong taon na ito at mga nagdaan ay puro maraming pagsubok ang dumating sa Pilipinas, di ba? So bilang mga mananampalataya, di ba? Ano yung ating dapat maintindihan palagi sa ating mga puso, no? Ano yung dapat nating maintindihan palagi sa ating mga puso? Kung meron man mabuting bagay ngayon na nangyayari sa ating bansa, meron pa nga ba kaya, di ba? Meron pa nga ba kaya ang mabuting bagay na nangyayari ngayon sa ating bansa? Marahil maraming tao o maraming hindi mananampalataya sa Diyos yung nakakaisip na wala na, di ba? Puro na lang mapangit, puro na lang magulo, puro na lang pagsubok na hindi matapos-tapos, puro na lang kahirapan. Lahat ng dinadanas ng tao, nag-overcome na lang sila, nagtitiis na lang sila para makasurvive. It doesn't matter kung mag-complain ka, marinig yung complain mo, or magkaroon ba ng solusyon yung iyong hinahing. Diba? Yung inyong pagsubok na pinagdadaanan, yung sitwasyon mo ay mapakinggan, masolusyonan, at matugunan. Hindi na yun yung iniisip ng tao. Ang iniisip na lang ng tao, mag-survive. Mag-survive. Kaya tayong mga mananampalataya, gusto kong maging malinaw sa isip ninyo. That doesn't matter kung bata ka pa man, high school ka pa dyan, or nagtatrabaho ka, matanda ka na. Maging malinaw to sa isip ninyo. Kung meron mga magandang bagay na nais makita ng Diyos ngayon sa atin, na nais niyang makita natin sa ating bansa,
is itong message na ito. How beautiful are the feet. Gaano kay ganda ang mga paa ng mga taong nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Yan yung magandang nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan lang yung natatanging magandang bagay na nangyayari ngayon para sa ating bansa. Mga taong nananampalataya at handang maglakad upang dalhin yung mabuting balita. Ang sabi ng Bible, naggagandahan yung kanilang mga paa. Diba? Bakit? Anong itsura ng paa na yun? Mga paang napudpod sa kakalakad at mga tuhod na puno ng kalyo sa kakaluhod sa panalangin. Dahil naiintindihan nila na walang ibang magandang bagay na magkakaroon sa Pinas liban sa mga taong nagdadala ng mabuting balita at naglalakad at lumuluhod at nananalangin. Bakit? Kasi yung mga taong nagdadala ng mabuting balita, meron silang nakikita at nararanasan at nararamdaman na hindi napapansin o nakikita ng iba. Mga bagay na ang Diyos ang nagpapakita sa tao. Hindi lang sa kanila, sa mga mananampalataya, kundi sa lahat. Pero ilan lang yung nakakakita. Ang ibig ko sabihin, ilan lang yung may kakayahang lumuhod para ipagdasal yung mga yon. Ilan lang yung may kakayahang magsalita para maituwid yung mga yon. Gamit yung salita ng Panginoon. Yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Yung pag-aayos ng sariling bansa. Gamit yung salita ng Panginoon. Yung pagluhod sa panalangin para masolusyonan yung problema ng bansa sa paglapit sa Panginoon. Kapag ang tao nananalangin, sabi ng aklat ng James, di ba? Yung panalangin ng isang taong matuwid ay dinidinig ng Panginoon. The prayer of a righteous heart availeth much. Ay dinidinig ng Panginoon. Ibig sabihin, may kasamang pagtitiis, di ba? May kasamang pagbabata. May mga bagay ka, ang mga mananampalataya ay may mga bagay na tinitiis na mga pagsubok dito sa mundo, di ba? Tinitiis mo yung galit, tinitiis mo na hindi ka mapuot, tinitiis mo na hindi ka magtanim ng sama ng loob o magkasalaman para yung tuhod mo laging handang lumuhod. Tinitiis mong hindi ka magbabad sa mga bagay na walang kwenta. Para yung tuhod mo handang lumuhod kapag kailangan nitong lumuhod. Kasi kapag kailangan mong manalangin, kailangan mong tumawag sa Kanya. Alam mo, may sasagot at may makikinig sa iyo. At handa mong tiisin yung lahat para sa bagay na yan. Yan yung bagay ng mga panawagan ng Diyos sa atin sa panahon ngayon, mga kapatid. Oo, alam ko, marami tayong kaabalahan. Marami kayong pinagtutuunan ng pansin. Marami kayong binubuno sa sarili ninyong buhay. Di ba? Yung iba, totally, hindi na nila ma-relate yung Diyos sa gusto nilang marating sa buhay nila. Paano pa kaya yung magtiis? Para sa oras ng panalangin, handa ka. Paano pa kaya yung magtiis? Para sa oras ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon, handa ka. Kung sa kaabalahan sa buhay, sobrang punong-puno na yung iyong buhay, yung iyong isip, yung iyong puso, yung iyong pagpapagal, yung iyong physical strength ay nakatuon na lahat doon sa mga bagay na yon. Paano pa kaya yung paa mo na hindi na makalakad
para sa salita ng Panginoon. Kaya nga alam niyo, napakagandang halimbawa nitong Romans chapter 10 verse 15. How beautiful are the feet. Kasi yung paa, may kakayahang maglakad. Di ba? Yan ang gamit ng paa, maglakad. Kapag ang mga mananampalataya naglalakad, at yung mga kasama mo humintong maglakad, humintong lumuhod, humintong maglakad, anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Minsan sa buhay natin sa pananampalataya, sabi nga ng talata kay Pedro, nung siya'y bata pa, sabi niya dito, hanapin ko, si Paul sa aklat ng 1 Corinthians chapter 13 verse 11, although patungkol ito sa love. Sabi niya sa verse 11, nang ako'y bata pa ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang bagay na pagkabata. Sapagkat ngayon malabo tayong nakakakita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Sabi niya, ibig sabihin, yung mga bagay na noon, diba, yung mga bagay na noon para pa sa mga bata ay iniwan niya na. Anong tinutukoy ko kanina, mga kapatid? Anong tinutukoy ko dito? Itong mga paa na naglalakad, pag ang tao handang lumakad pa rin sa gospel, at yung iba huminto, meron talagang may iwan. Ay, hindi ibig sabihin ay iniwanan mo sila. Hindi rin ibig sabihin ay, anong ba yung tawag doon? Hihinto tayong maglakad dahil lang sa mga naiiwan. Sabi sa aklat ng Mateo, chapter 19 verse 29 to 30. Sabi ni Jesus, kapag iniwan ni numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin, sabi niya. Patungkol ito sa paglakad, di ba? Patungkol pa rin ito sa paglakad. Mga bagay na iniiwan ng mga taong naglalakad dahil para sa mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon. So dahil dito, maraming pagsubok yung pagdaraanan. Even sa sitwasyon sa pamilya, even sa sitwasyon sa trabaho, even sa mga sitwasyon na personal sa buhay. Maraming tinalikuran. Di naman total tinalikuran yung pamilya. Ang punto dito, wala na dun sa pattern ng mundo. Na parang magpayaman ka, karon ka ng marangyang buhay. Hindi na yun, yung tuon. Pinagtutuunan ng pansin. Even ng pamilya na meron ka. Ang pinagtutuunan ng pansin, yung paglakad. At sa paglakad na ito, mga kapatid, ng pagdadala ng mabuting balita, marami talagang naiiwan. Sabi niya, alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. At sa verse 30 sabi niya, ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. Kaya sabi niya kanya kanina, di ba, how beautiful are the feet. Kasama yung parting merong mapag-iiwanan. Kaya sabi ko, bilang mga mananampalataya, mga kapatid,
Huwag natin sa mga tao or sa inyo ngayon na nakikinig, na nandyan yung salita ng Panginoon at gusto nyong lumakad, regardless kung anumang mga sitwasyon yung inyong pinagdadaanan, nandun yung panawagan ng Panginoon upang lumakad kayo. Alam ninyo nakikinig siya. Alam ninyong handa kayo palaging manalangin sa Kanya dahil inihahanda ninyo yung sarili ninyo. Di ba? Hindi dahil perfect tayo, kundi dahil lagi tayong tumatawag sa Panginoon. Lagi tayong humihingi ng tawad sa Panginoon. Lagi tayong umaamin sa mga mali natin. Lagi tayong sumusuko sa mga kakayahan natin. Lagi natin sinusuko yung mga pangit nating ugali sa Kanya. Haalang-alang sa panalangin, alang-alang sa paglakad, sa pagpapahayag ng mabuting balita. Lahat yan ay nakahanda. Kaya mga kapatid, kung nakahanda ka ngayon na magpahayag ng mabuting balita, huwag mong pigilan yung iyong sarili. Hindi ito about sa mga maiiwan, kundi about dun sa mga pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, sa dami ng mga disaster ngayon at pagsubok na nangyayari sa ating bansa, ito na lang yung natatanging magandang bagay na mayroon sa bansa natin na nangyayari. Kung meron pa kayong ibang naiisip na marahil gawa ng tao, maybe yung iba nag-expect na itong si ganito, pag siya ang naging presidente, siya ang magiging pag-asa ng bansa. Mali pa rin mga kapatid. Ang magiging pag-asa ng bansa ay mga taong marunong magdasal sa Diyos at humingi ng tawad para ipanalangin yung kanilang bansa, yung kaayusan. Dahil sa dami ng disaster na nangyari ngayon sa bansa, alam niyo mga kapatid, hindi pa rin lahat tumatawag sa Panginoon. Malinaw na yung mga pagsubok, pero hindi pa rin lahat tumatawag sa Panginoon. Marami yung umaasa pa rin sa sarili. Marami yung nagmo-move on na lang sa sitwasyon. Pero ang nais ng Panginoon, tumawag tayo sa Kanya, di ba? Ang dami ng sitwasyon sa pamahalaan na hindi maganda. Ang nais ng Panginoon, matuto tayong lumuhod sa Kanya. Kung hindi na natin kayang lapitan yung pamahalaan para magkaroon ng kaayusan o ng hustisya, bakit hindi isa pa sa Panginoon na makakapagbigay ng lahat, makakapagluwag ng ating mga pasan-pasan? Kaya nga, kung nais ninyong magkaroon ng, alam niyo yun, yung sinasabi ng talatang ito na magandang pagmasdan ng mga paa. Ang itsura ng mga paa. Mga paang dinurog ng mga pagsubok sa paglalakad. Madami ng bato na naapakan. Madami ng tinik na tumusok, di ba? Hindi lang naman paa yan eh. Pati puso, pati isip, pati pisikal na katawan yung pagdadaanan. Marami nang nag-persecute, di ba? Sabi ng Bible, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Marami nang tiniis na pagtitimpi. Blessed are the meek, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the pure in heart. Blessed are the peacemaker. Yan ang daladala sa puso ng mga taong may dalang mabuting balita. Kasi wala na silang ibang iniisip na para sa ikakatwiran nila para sa sarili nila. Kundi lahat para doon sa mabuting balita. Pagtitiis, alang-alang sa Diyos. Alang-alang sa pagpapahayag ng katotohanan. Kaya nawa kayo lahat na nakikinig ngayon na nandyan sa KYMC or nakikinig sa atin sa online, no? Magsing na lahat sa katotohanan. Na mas mahalaga yung salita ng Panginoon. Mas mahalaga yung paglilingkod natin sa Panginoon. Dito sa bansa na to, sa UK, ang daming simbahan.
yung empty. Mga taong nananampalataya, pero hindi lahat willing maglingkod sa simbahan. Hindi lahat willing maglingkod para tumulong. Maraming tao yung nasanay na sa comfort nung pa-attend-attend lang. Lahat para lang sa pamilya, para lang sa sarili. Wala namang masamang makita sa mga bagay na ganon. Hindi masamang tignan. Pero asan yung mga sinasabi nitong talata? Blessed are they that walk. Blessed are the feet. Beautiful are the feet. Diba? Ibig sabihin, yung sinasabi ko kanina pa, yung merong mga daladalang pagtitiis, may mga daladalang pusong nag-uumapaw sa pag-ibig sa kapwa. Dahil yun yung mensahe ng Panginoon, yun yung panawagan ng Panginoon sa kanila. Either binigyan ka ng wisdom sa katotohanan na isisiwalat mo, nagpapahayag ka. Either binigyan ka ng wisdom patungkol sa muling pagparito ng Panginoon, nagpapahayag ka. Either binigyan ka ng wisdom para ipahayag or ituwid yung mga maling pananaw ng mga tao, nagpapahayag ka. Either nakikita mo yung mga bahay-bahay na kailangan mong puntaan, isa-isahin, para makarinig sila ng salita ng Panginoon, nagpapahayag ka. Either makakita ka ng sitwasyon sa iyong bansa, sa iyong lugar, lumuluhod ka kaagad sa bahay ninyo para manalangin. At pinoprotektahan ng Diyos ang iyong tahanan sa lahat ng pagsubok na darating. Dumating man yung pagsubok, hindi ka natitinag. Maging hanggang sa kamatayan, hindi ka nabubuhal. Sa iyong pananampalataya, hindi mo na pinapahalagahan ng buhay pisikal, kundi yung buhay sa Diyos na makakapagbigay na or nagbibigay nito. Yung tinutukoy dito na how beautiful or kay gandang pagmasdan ng mga paa na may daladalang mabuting balita, mga kapatid. Hindi ito yung parte lang ng pananampalataya natin. Nagawa ko na yan. Anong bata pa ako sa Christianity, nagdumayo kami, nagpahayag kami, nag-evangelize kami, nag-invite kami. Hindi yun ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy dito yung at any moment of time. Kahit anong panahon, napapanahon at hindi napapanahon, handa kang magpahayag ng salita. In season and not in season. Handa mong ipahayag. Bakit kasi? Alam mo, kailangan. Alam mo yung dapat na marinig ng mga tao. Hindi ka man nila magustuhan sa pinapahayag mo, nagpapahayag ka. Puno man ng tinik yung bumalik sa'yo or mga pabatong masasakit sa paa. Habang naglalakad ka, daladala yung mabuting balita, titiisin mo lahat yon. Kaya naman sa panahon ngayon, ang daming kasinungalingan na nahayag sa tao. Dahil minsan yung pagpapahayag ng mabuting balita, yun na lang nakakakiliti sa tenga. Ayaw nang marinig ng tao yung nakakapag-correct. Sabi nga nung isang parang expert sa psychology na Christian, yun daw pagkakaroon ng empathy sa panahon ngayon, nagiging cause para yung iba makomfort dun sa kasinungalingang iniisip nila sa sarili nila, nakakala nilang mabuti. Pero paulit-ulit, yun yung nagkukos sa kanila ng kalungkutan, yun yung nagkukos sa kanila ng depression. Ini-empathize sila dun sa mga mali nilang iniisip sa sarili nila. Na kung sasabihin mo yung katotohanan na itama sana at nakalaya sila dun,
And habang tumatagal, dumadami yung kasinungalingan, nagiging baluktot yung buhay ng tao. Akala mo na kukomfort ka nung empathy na nararanasan mo, pero bakit hindi paulit-ulit? Hindi ka nakakalaya. Mga kabataan, yung mga generation na pinapanganak, nagiging self-entitled sa lahat ng bagay. Nasanay na sa comfort zone na naibibigay na bunga ng mga pinaghirapan ng kanilang mga magulang. Na hinadali nilang nakuha. Kaya kapag sila na yung nandun sa sitwasyon, hindi na nila kayang ma-move on yung sitwasyon. Parang simpleng bagay lang ang hirap na sa kanila. Empathy. Yun ang kahalagahan, mga kapatid, na hindi tayo tumigil sa pagdadala ng mabuting balita. Regardless of what is the situation or what is the season, ano man yung panahon, kung yung daladala mo katotohanan, ipahayag mo yan. Make sure lang na yung salita ng Panginoon na andyan. Oo, maraming tao talaga sa ating paglakad yung maiiwanan. Kaya pinapahayag ko to para yung iba maisip nga nila or maisip man natin na naiiwanan tayo. Siyasatin natin yung kalooban ng ating, yung nalalaman ng ating puso upang talikuran, upang magbago, upang kalimutan yung mga bagay na akala natin nakapundasyon dyan sa puso natin, hindi naman pala si Kristo. Hindi naman pala si Jesus. At matanggal yung lahat ng yan. At mailagay si Jesus Christ dyan upang makapagpatuloy tayong magpahayag ng salita ng Panginoon. Makapagpatuloy tayong magkaroon ng pag-ibig sa isa't isa. At pag-ibig at pagmamahal sa Diyos na masigit kanino man. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli salamat po, Panginoon, sa oras na ito. E nawa, Panginoon, sa mensaheng ito, ikaw lang nawa ang mapapurihan at mahitaas at madakila, Panginoon. Nawa ay tumimo ito sa puso ng lahat. At tumayo, Panginoon, ang lahat kung saan mo man sila tinawag. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang magdadala sa aming mga paa sa kung saan mo kami nais makarating, Panginoon. Darating ang araw, Panginoon, na yung mga paa namin ay hindi nagagalaw sa sarili naming lakad, kundi sa kung saan mo kami dadalhin, Panginoon. At nawa, Lord, lahat kami ay lumakad ng daladala ang iyong mabuting balita. Pagpalain nawa, Panginoon, lahat ng nandito ngayon sa Kanlungan Youth Mission Church. I-bless mo sila, Panginoon, ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, ng katotohanan, at na malalim na pag-ibig sa pagdadala ng mensahe ng mabuting balita. Regardless of situation, Panginoon, ano man pagsubok ang dumarating sa buhay, Panginoon, Lord, lahat, marami ng bagay yung aming pinagdaanan. Huwag mo nawa kaming hayaang sumuko, Panginoon, dahil sa mga ito. Tayaan mo, Panginoon, naggabayan kami ng iyong banal na spirito at protektahan mo kami sa mga gawa ng kaaway, Panginoon, upang makapagpatuloy kami sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Hindi upang itaas ang aming sarili, Panginoon, o aming pangalan, Panginoon, kundi ang iyong pangalan lamang ang maitaas, mapapurihan, makilala, maparangalan, Panginoon, at madakila ng lahat ng nakikinig. At kami ay di maging hadlang dito, Panginoon. Ikaw lang ang makilala, Panginoon, ng lahat.
Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name. Amen. And amen. And amen. So, again, welcome sa inyong lahat na mga nakikinig ngayon sa online. Kung meron kayong time para mag-attend sa aming Sunday service every 10 p.m. or 9:30 in the morning, Sunday, sa Kanlungan Youth Mission Church dito sa Pagiriwan, Flor de Blanca, Pampanga. Maraming salamat and see you again sa next Sunday sa ating another Sunday service. Maraming salamat and thank you and God bless and glory to